Aming Diyos na dakila at banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay na Ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang iyong kaluwalhatian at karangalan ay marapat lamang naming kilalanin kami na iyong mga nilalang. Patuloy kaming nagpupuri sa iyong kabutihan, O Diyos, sa pagkakaloob mo sa amin ng aming mga kailangan sa araw-araw para mabuhay. Tunay ng iyong biyaya ay laging sapat sa amin sa araw-araw. Salamat po sa kalayaan na kami makalapit sa iyo sa panalangin ito, hindi dahil kami ay karapat-dapat lumapit sa iyong harapan, kundi ito ay dahil lamang sa ginawa ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Salamat din po sa kalayaan na kami ay magkasama-sama sa araw mo na ito upang patuloy na ipahayag sa pamamagitan ng aming mga inawit kanina o itong mga awiting ito, yung prayer namin, Panginoon. At ngayon ay sa aming pagkasama-samang pagbubulay ng iyong salita ay patuloy ka naming masamba, Panginoon, at makilala. Pangunahan mo po kami sa patnubay ng banal na Espiritu ngayong oras, O Diyos, sa aming gagawing pag-aaral ng iyong banal na salita. Hayaan mo na sa pamamagitan po nito ay patuloy ka naming makilala ng lubusan na magbubunsod at babago sa aming mga puso at isipan na magpatuloy sa aming pananampalataya ng may katapatan habang kami ay nabubuhay. Ganon din sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo na maaaring dumalo ngayon, Panginoon, ay magturo ito sa Kanya, sa kanila at sa amin din ng lubos sa pagtitiwala lamang sa Panginoong Jesus. Ang lahat po ng ito ay aking dalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan niya. Amen. So, ngayon pong umaga ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang series naman sa pag-aaral po natin sa Book of Hebrews. So, sa temang si Kristo, higit sa lahat. So tayo po ngayon ay nasa part 7 ng ating study po dito. Yung ating text na pagtutuunan ay binasa kanina. So dito po sa section na ito na pinakamahaba sa ilang exhortation ng author sa book na ito. So actually, simula po yan sa chapter 3 verse 7 hanggang chapter 4 verse 13. So hinati po natin yan sa dalawang bahagi ng pag-aaral. Kaya may nakalagay po dyan sa inyong worship bulletin ng part 1. And then itutuloy ko po ito sa part 2 by next month. So titignan po natin itong text na ito at susubukan kong makita natin yung nangingibabaw na theme dito po, yung kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. So nakalagay din po yan sa title nung gamit yung Biblia sa MBB. So sino ba yung kabilang dun sa sambahayan ng Diyos? Siyempre walang iba kundi tayo bilang mga Kristiyano, you Christians, di ba? Pamilya ng Diyos o yung church na meron tayo. Yung 3 to 15, 4 to 13, sa part 2, yan. So pag-uusapan natin ngayon sa susunod. At yung mas detalyeng pag-aaral dyan ay aking susubukan na ipagpatuloy itong pag-aaral dito. Okay, so kung babalikan natin ang unang exhortation ng author dito, ito po ay nadaanan natin sa chapter 2 verse 1 to 4. Sana naalala natin at sana ay patuloy na namnamin natin yung salita ng Diyos na ito, hindi lang ngayon na habang nakikinig tayo, kundi siyempre yung paglalapat dyan. So, Brother Preacher Jock ang nag-share dyan sa atin, chapter 2, verse 1 to 4. Dito ay binigyan diin itong ating glorious salvation na ating natamo ng bawat isa na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Na kanyang ginawa para sa atin bilang, hinighlight dyan yung bilang propeta, bilang pari at hari. At dahil dyan, tayo ay nakatitiyak sa gampanin ng ating Panginoong Jesus na ito. Hindi lang noon,
nung una tayong sumampalataya sa Kanya, kahit hanggang ngayon habang tayo'y nagpapatuloy sa ating pananampalatayang itong siya din ang nagkaloob. At ganun din, no? Kundi maging sa habang panahon hanggang sa ganap na maranasan natin itong kaligtasang ito na biyaya sa atin ng Panginoon sa mga tunay na may pakikipag-isa sa Kanya. Dahil dyan, ito'y mapanghahawakan po natin. Dahil si Jesus mismo ang tumapos nito doon sa krus. Katiyakan na meron ang bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. And then, ang author nito ay nagbigay ng warning dito. Na ano ba yung warning dyan? So, dahil sa glorious salvation na yon, may paalala siya, may babala siya. Huwag natin niyang ineglect itong salvation na ito. So the writer pointed out the danger of neglecting this truth. Kaya panghawakan natin itong mabuti upang hindi tayo maligaw. Binigyan pansin din dito ng author, particularly in verses 9 to 10 of chapter 2, na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at sa kagandahang loob ng Diyos, niloob niyang si Kristo ay magdusa at mamatay sa krus para sa mga tao. So, yung gospel. At ang implication niyan ay sa bawat isa na sa Kanya ay tunay na magtitiwala ay kanila o ating matatamo itong dakilang kaligtasan nga na ito. At tanging siya lamang at wala ng ibang solusyon pa o paraan upang makamit itong kaligtasan na ito. Sapagkat siya'y tunay na Diyos o tunay na tao at tunay na Diyos. Chapter 1 verse 3. Siya'y nakahigit kahit kanino man. Ito man ay sa mga anghel, kay Moses, na nung huling sermon dito ay ating nakita sa chapter 3, 1 to 6, ang pagbibigay diin muli sa katotohanan sa Panginoong Hesus na ating pinakapunong pari. Apostle o yung gampanin ng apostle na dito lang binanggit sa Hebrews. Yung paghahambing kay Moses bilang tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Chapter 3 verse 2. Nagbibigay ang author ng analogy sa isang bahay. Okay? And then si Moses at si Jesus na gumawa o builder nitong bahay na ito. So Moses parang yung bilang servant dun sa bahay na yon o bilang bahay sa loob ng bahay na ito, yung sambahayan na pinamumunuan ni Moses bilang lingkod ng Diyos. In this case, ay itong mga Israelita sa panahon nila sa Lumang Tipan. Especially, na nung pangunahan niya ang mga taong ito sa Exodus story. Titignan natin mamaya yan. Kaya ang ganda ng ating series sa Exodus. Sino po ba dito ang nakakasubaybay ng ating pag-aaral sa Exodus? Amen, no? So, kung ma-miss nyo man na umaten kapag Sunday, yung preaching dito, so may available yan sa ating website sa Treasuring Christ. So, napakaganda na pagtuunan yon at pag-aralan itong Exodus story. And then mamaya, mas makikita pa natin ano ba yung significance niyan. Ano po? Na si Kristo, ito, verses 5 to 6, nandun pa rin tayo sa chapter, chapter 3. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan. Tayo bilang mga mananampalataya. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So dito ay pinakikita ang kahigitan ni Kristo kay Moses bilang anak sa sambahayan ng Diyos. At the second part ng verse 5 ay ang layunin na pinakita dito ng author na sinabi diyan upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa darating na panahon. Ano ba yung darating na panahon na yan? So ito yung pagtuturo sa darating na Kristo na lubos na maghahayag ng Ebanghelyo. Verse 2 of chapter 1, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. And in chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman.
ikaw ay maghaharing may katarungan. So yun yung sinasabi doon. Now going back to our verse 6, no? Ano ba yung makikita nating connection nitong text natin na pinag-aaralan dito sa binabalikan nating mga talata na ito na binabanggit ko? Pansinin natin yung salitang kung. Sa translation sa ASND, yung 6b dito, yung salitang kapag. Kung, kapag. And sa English, sa ESV, yung if. Okay? Ano ba ang ibig sabihin yan? It's simply meaning ay yung condition. Okay? Mahalaga ang salitang ito at mayroong seryosong sinasabi rito ang author. Ilang ulit niya sinabi binanggit niya at sinabi. Kapag seryosohan ang usapan at lagi naman dapat nating seryosohin talaga ang salita ng Diyos, ibig sabihin, you will pay careful attention. Papakinggan natin mabuti. Sa Hebrews, makikita ang salitang yan ng ilang ulit. Ibig sabihin, binibigyan nga ito ng emphasis itong salitang if na ito. Kasi ito ay tumatalakay sa katotohanan ng katayuan ng isang tagasunod ni Kristo o ng isang Kristiyano. Mayroon bang katunayan ng kanyang pagiging totoong born again niya o bunga ng kanyang pananampalataya? Meron bang katunayan yon? Kumbaga, para masabi o mapatunayan ng isang tao ay totoong believer, ay siya ba ay nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya ngayon? Isa kasi ito sa mahalagang patunay ng pagiging isang tunay na mananampalataya ng isang tao. At ang pinag-uusapan dito ay yung ngayon. Hindi yung nakaraang 20 taon or 10 years or 5 years ago, nung sabihin ng isang Christian na tinanggap niya ang Panginoon. Nag-pray siya ng prayer of acceptance. Yes, significantly. Pero kung eventually, yung profession niya na yon ay nawala, hindi nagpatuloy at bumalik na lamang sa dating buhay na makamundo, ano ang saysay? What is the sense nang sinabi niyang tinanggap niya ang Panginoon? Hindi rin ito pagsasabi ng pangako. Sa isang linggo, ako ay magbabago. Ako ay susunod. Sa isang buwan o sa isang taon, magbabago ako. Yung bang reason natin na pwede kong gawin ito ngayong araw na ito, na suwayin ko yung Diyos, gumawa ako ng kasalanan, halimbawa na nakawin ko ang isang bagay o pag-aari ng iba, o kaya makikipag-away ako. Gagawin ko ito ngayon. At next week, magko-confess ako. Di ba? Parang as if ikaw yung may hawak ng buhay mo, di ba? Pagsisisihan ko naman ito. Anong problema sa ganitong katwiran? Una, hindi natin hawak ang araw ng bukas o itong buhay natin. Pangalawa, sinusuway natin ang utos ng Diyos. Pangatlo, baka masanay ka sa ganyang katwiran at tayo'y maging manhid. Napaka-problematic at delikado niyan. Ang Book of Hebrews ay magpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagtitiyaga sa pananampalataya or perseverance in pressing on or keeping the faith. Nangingibabaw din ito sa theme sa Hebrews. Mag-i-endure ka kahit sa kabila ng mga pagsubok at laban sa kasalanan. Remember, na ang context ito ay ang mga Jewish believers na mayroong tendency to going back sa dati nilang paniniwala sa Judaism beliefs. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1:21-23a, dito naman ay binigyan niyang pansin itong kahalagahan pa rin ng conditionality. If. Sabi diyan, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay mahiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis.
Subalit o ngunit if kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Sa sinabi rin ng Panginoong Yesus sa John 8:31, sinabi naman dito na ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, no? Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Kung, if. 2 Corinthians 13:5, subukin niyo ako, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba niyo nalalamang nasa inyo si Kristo? Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Para bang sa mga nakikita natin ng mga talatang ito rito, na sa unang tingin at basa ay para bang yung burden na kailangang gawin ito para tanggapin ng Diyos o maligtas. Pero sa pag-aaral natin dito, makikita natin kung paanong kabaligtaran po ito. Dahil tayo ay tinanggap na ng Diyos, iniligtas ng Kanyang biyaya at habag kay Kristo. And so, nagpapatuloy yan. Nagbubunga itong buhay pananampalataya nito na meron tayo. At gagawin ito ng Diyos sa atin hanggang katapusan o kalubusan ng ating pananampalatayang ito. Kaya nga dito sa text natin, nagbigay ang author nito upang sa pamamagitan ng mga babala at paalala nito ng salita ng Diyos ay matulungan tayo na magpatuloy sa buhay pananampalataya na meron tayo. So dito ngayon sa ating text, verse 7 to 11 of chapter 3, unahin natin yung isang unang means. O mean. Babala. Babala mula sa Espiritu Santo. Yan, yun yung aking first point. So nagpatuloy ngayon dito yung author ng Hebrews. Beginning verse 7 of our text up to verse 11, citing Psalms 95 verse 7 to 11. Okay? Na dito ay ang Espiritu Santo mismo ang nagsasalita. Hindi sinabi rito ng author na the psalmist says. Hindi ganon. Kundi the Spirit. Okay? Ang Espiritu Santo mismo. Therefore, as the Holy Spirit says. So sa panahon ng Exodus story, tingnan natin ngayon ito. So dito ay binabalikan ng author itong Old Testament book, particularly yung Psalms. Then itong author ng Psalms na si David ay kanya namang binabalikan itong Exodus story. So, the Exodus of Israel from Egypt and their experiences of unbelief in the wilderness sa panahong ito. Of course, ganoon din sa Hebrews o itong time nila na sinulat itong epistle na ito na patuloy na nagsasalita ang Diyos. The Holy Spirit says. And even at this point, through His Spirit from His inspired Word, we receive guidance and truth. Hanggang ngayon, na itong isang persona ng Diyos ay patuloy na kumikilos at nangungusap sa pamamagitan mismo ng Kanyang salita. At siyang patuloy na babago, magsasanctify sa ating buhay. Higit pa sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto, sa kanilang pagkakaalipin dito, na nais ang Diyos sa kanila o kahit sa wilderness that time na hindi sila manatili sa lugar na ito. Kundi sila ay makapasok sa Canaan. Kaya ang nais ng Diyos na makita ng mundo o yung mga bansang nakapaligid sa kanila, kahit ang Ehipto at ng mga Israelita mismo, na ipakita ng Diyos kung sino siya. Sino ba itong Diyos na ito? Na siyang makapangyarihan sa lahat at siyang may kapamahalaan sa lahat na karapat-dapat sa pagsamba at pagtitiwala nila. Kaya nga kung titignan ang kwento nito, di ba, nung sila ay alipin pa sa Egypt for 400 years, na sinabi rin naman ni Yahweh sa Genesis 15:13, so sinabi ni Yahweh
Sa isang panaginip ni Abraham, anong sabi doon? Ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Then sa Exodus, dito ay kanilang naranasan yung katuparan o yung paghihirap, pang-aalipin at pang-aapi sa kanila ng mga Egyptians. Pero ipinakita at ginawa ng Diyos para sa mga taong ito ang sila'y kanyang patuloy na pagpakitaan at gawan ng kabutihan upang sa pamamagitan nito ay patuloy na ipakita at gawin ng Diyos ang kanyang layunin ng pagliligtas. Pagliligtas saan? Yes, una, na sila ay makalabas sa Egypt. Pangalawa, na eventually ang pagliligtas na ito, we all know, ito ay may papahayag sa Panginoong Hesukristo. So, focus tayo dun sa Exodus story na ito. He raised Moses para pangunahan ang bayang ito ng Israel, particularly na sila ay makalabas o makalaya o i-rescue sa bondage ng pang-aalipin ng mga Egyptians. Nagpadala ang Diyos ng mga, in a sense, warning sa pamamagitan ng mga, mga salot. At yung panghuli nito ay pagpatay sa lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Pati na rin ang mga panganay na hayop. At dahil sa dugo na ipinahid sa hamba ng mga pintuan, so ano nangyari doon? Di ba nilampasan sila ng anghel na pumapatay o mamumuksa? Yung bawat pintuan na may pahid ng dugo. So pinakita rin ng Diyos. Pagkatapos noon, pinakita rin ng Diyos yung kanyang pangunguna sa kanila nang sila'y kanyang hayaang makatawid sa dagat. At hayaan naman ang kanilang mga kaaway ay lamunin sa tubig sa gitna ng paghabol nila sa mga Israelita. Upang Upang ipakita pa rin ng Diyos yung kanyang kapangyarihang ito, yung kanyang pangunguna sa kanila. At ipakita sa kanyang mga kaaway na sino akong Diyos na walang makakapantay. At dahil doon, nagpuri at sinamba nila ang Diyos. In-express yan ni Moses at ng mga kasama niya sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri. Nang makaalis sila sa Ehipto, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay na yon, yung journey na ito ng mga Israelites, nag-provide ang Diyos ng kanilang mga pangangailangan. Tubig at pagkain upang matagunan ang kanilang uhaw at gutom. Kahit paano, kahit pa sila ay reklamador. Pero pinagtatagumpay pa rin sila ni Yahweh kahit sa mga labanan sa kaaway dahil pa rin sa pangunguna ng ating Diyos. Then ibinigay ang 10 utos ng Diyos upang maging gabay nila sa kanilang pamumuhay at paglalakbay. Na kanila itong sundin bilang pagkilala sa pagiging Diyos ng Diyos. Pinagawa sila ng kabanantipan o itong Ark of the Covenant at ng Tabernacle upang dito ay maranasan nila ang pagsama at presensya ng Diyos. Binilinan din sila ni Yahweh na ipangilin itong araw ng Sabat. Dinaanan rin natin yan sa pag-aaral sa series sa Exodus. Na dito ay sinabi ng Diyos na 6 na araw kayong magtatrabaho. At sa kaipatong araw at sila'y mamamahinga. So sagrado ito at nakalaan sa Diyos. Nakita niyo yun? Kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang ginagawa at pangunguna sa bansang ito. Lahat ng kanilang pangangailangan o kahit ng kapahingahan, concern ang Diyos sa kanila. Nilagay yan sa 10 utos, ibinigay sa kanila at makita yung connection niya sa Genesis 1 and 2, itong Sabat na ito. No, after nalikhain ng Diyos ang lahat sa mundo, sa loob ng 6 na araw, nilikha niya, sa 7th day, na mahinga ang Diyos. And so, nagpatuloy sila sa paglalakbay at naranasan ang patnubay at pangunguna ni Yahweh. So,
Hindi natapos yung kwento doon eh. Ang mga Israelita sa kabila ng pinaranas at pinakita ng Diyos na kabutihan sa mga taong ito, sila ay patuloy at paulit-ulit na nagiging pasaway o rebelde sa Kanya. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga puso, ng ulo nito at ng mga puso nila. There's a book of Numbers, so dito ngayon ay mababasa ang account ng hindi nila pagpasok sa Promised Land. Sa chapter 13 to 14, hindi natin babasahin lahat. You can take note. Nang sinugo ni Moises ang ilang mga spies sa utos pa rin ni Yahweh, upang manmanan, upang tignan yung lugar, yung Promised Land na ito. After 40 days ng kanilang pagsisiyasat sa lugar, ang mga sugo ay bumalik and then nag-report kay Moses and Aaron. Anong report nila dyan? Sagana ng lugar na yon. Malalaki ang lungsod. Mainam ang mga tanim, yung punong kahoy. Kaya nga nagdala sila niyan, pauwi, katunayan na masagana ang lupain. Subalit, ang mga naninirahan dito ay mga lahi ng malalaking tao. Siguro 7-footer, hindi ko alam. O mga mahigit pa siguro. So, andun yung kaba siguro, yung takot, sabi doon. Numbers 13:28-29. Sabi doon, ngunit malalakas ang mga taga-roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kanineo naman ang nasa baybay dagat at sa tabing ng ilog Jordan. So yung report ng mga spies, hindi maganda. Titirisin lamang sila ng mga ito. Ang sabi sa description doon, para lang silang mga tipaklong. Verses 31-33. At dahil doon, nalungkot ang mga taong ito. And again, muli silang nagreklamo. At sabi pa nila, mabuti pang namatay na lang kami sa Ehipto o kaya sa ilang. Dahil doon, nagpatira pa sina Moses at Aaron na nakikita ng lahat. At sinabi ni Joshua at Caleb, huwag tayong maghimagsik laban sa Kanya, laban kay Yahweh. Magtiwala tayo sa Kanya. Kasama natin siya. Huwag tayong matakot sa mga taga-roon. Kaya naman dahil ginapi na ni Yahweh ang mga Diyos-Diyosan ng mga taong ito. Chapter 14, verse 5-9. Then, chapter 11-35, nagkaroon ng conversation si Moses sa Diyos dito. Verse 11-35. Na dito ay hiniling niya ang pagpapatawad dito sa kasalanan ng mga tao. At kanya naman silang pinatawad. So, sa request ni Moses. Pero sa kabila nito, sinabi ni Yahweh, hindi sila makakapasok sa lupain bilang parusa ng mga ito. Bakit? Dahil na rin sa paulit-ulit na sinusubok nila si Yahweh at hindi ito sinusunod. Maliban kay Caleb at Joshua. At ang 20 years old below na taon, pababa ay silang nakapasok sa lupain ito. The rest, maging si Moses ay hindi nakapasok dito. At lahat sila ay nilipol ni Yahweh. Tinanggap nila ang parusa ng Diyos dahil na rin sa patuloy na pagsuway sa Diyos ng mga taong ito na pinamumunuan ni Moses. Nagpalaboy-laboy sila sa ilang o sa wilderness for 40 years. At sila ay mga namatay. Only the second generation ng mga Israelita lamang ang nakapasok dito sa Promised Land. Bakit natin tinignan at binalikan at least itong ilang highlights ng Exodus? Kung babalikan natin itong text, from verses 8-11 of chapter 3, dito ay nakita natin
Ang quotation na yan sa Psalms 95, verse 8 to 11. In verse 8, makikita natin itong stubbornness and rebellion nitong mga Israelita. Exodus 17. Again, provoke nila si Yahweh. Nang sila'y mauhaw. Sa Numbers 14:26 to 35, ang kanilang patuloy na pag-grumble against God. Verse 9, ang araw ng pang-uudyok o yung provocation o para i-provoke ang Diyos ng mga taong ito who were assumed to be His people ay hindi isang araw o ilang araw lang, kundi sumasaklaw sa 40 years ng kanilang paglalakbay sa ilang ng mga Israelitang ito na paulit-ulit nilang nilalapastangan si Yahweh. Patuloy nilang tinatanggihan at hinahamak ang kapahayagan o ang salita ng Diyos through Moses. Ayaw nilang pakinggan ang kanyang sinasabi, verse 10 ng ating text. Kaya't ano ang naging resulta? Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Dahil sa unbelief na ito ng kanilang puso, and sabi doon sa verse 11, yun nga, sa galit ko, ako'y sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. At sa nakita natin kanina, hindi nga sila nakapasok dito sa lupang pangako. At itong second generation lang ang nakapasok. Pero alam natin na hindi lang din ito may kinalaman sa land itself. Yes, maayos ang lugar. Matutugunan ang kanilang mga pangangailangang pisikal, gutom, uhaw, shelter, etc. Pero hindi doon matatapos. Magandang pansinin ang pagkakasali nito sa Ingles, sa ESV. As I soar in my wrath, they shall not enter my rest. Higit pa doon. Same with sa translation ng Psalms 95 verse 11 ng ESV, yung phrase na my rest. Na dito ngayon, referring not only to the land where they could rest. Yes, mas naging secure dyan. So pass forward when David's reign sa 2 Samuel 7, 1 and 11. Na dito, nakita natin, sa pamumuno na ni Haring David, panatag at payapa sila sa panahong ito. Yung mga kaaway ng mga Israelita o ng kaaway ng bayang ito, hindi sila ginambala. Dito rin ibinigay ng Diyos yung kanyang tipan sa kanila, yung tinatawag na Davidic Covenant. Pero hindi na naman doon, hindi pa rin doon matatapos ang kwento. Bagamat at least sa panahong ito ng paghahari ni David ay nagkaroon sila ng maayos na kalagayan. Pero temporary lang yun. Kasi mas may higit na darating mula sa lahi ni David. But God's rest went beyond that to enjoying lasting peace. Or rest in God's presence, which was foreshadowed from creation in the Sabbath. Ngunit itong kapahingahan ng Diyos mula sa Kanya, higit pa sa land or lupa. Higit pa roon. Ito'y ang pagdanas ng pamatagalan at pangwalang hanggang kapayapaan at kapahingahan sa presensya ng Diyos mismo. Na ipinakita mula pa noong unang paglikha sa araw ng Sabat, Hebrews 4:3-11. Pag-uusapan natin yan sa part 2. Susubukan kong tignan natin yan at ipakita, Lord willing, ano ba yung ilang mga detalye dito. At this point, we see a type of this rest in Solomon's temple and kingdom. Nagpatuloy yung reigning ni David. And then, bago siya mamatay, di ba?
Yung successor niya, si Solomon, na anak ni David, 1 Chronicle chapter 2 o 22 verse 9 and 18. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh, hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin niyo at ni Yahweh. Then 23:25, sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh ng Diyos ng Israel ng kapayapaan ng kanyang bayan at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailanman. Binanggit ko kanina, nung mamatay na siya at maihanda ang lahat para sa templo, ito yung naging kagustuhan ni Haring David na ipagawa itong templo, hinanda niya lahat yung kagamitan. And then pumalit itong si Solomon, 1 Chronicle 29 verses 26 to 28, kung saan ang anak niyang ito ang nagpatuloy o nagpatayo ng templo o santuaryong ito ni Yahweh para sa kanyang pangalan at kalwatian. Ano yung makikita natin? Ano yung significance nun? Di ba? Kung saan, dito nga ay bumababa o nananahan ng presensya ni Yahweh. Tulad ng nakita rin natin sa Exodus. Ito ang magiging sentro ng kanilang pagsamba sa gitna ng kanyang bayan. Mahalaga ito sa mga Israelita. Mahalaga sa kasaysayan ng Israel sapagkat ito ay hindi lamang isang pisikal na estruktura, kundi isang simbolo ng presensya, pakikipagtipan at kalwatian ng Diyos sa kanyang bayan. But the reality comes through, or even more so, from the Prince of Peace and His Kingdom of Peace sa ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi ni Isaiah sa prophecy niya sa chapter 9 verse 6 to 7, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At alam natin na ang katuparan nito, ang kasukdulan nito, ay nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sinabi ito ng salita ng Diyos, dapat lang nalubos natin itong paniwalaan. Marapat lang na ito'y ating panghawakan, pagtiwalaan, at sundin ng ating buong puso na walang pag-aalinlangan kung anuman ang kanyang masasabi o inuutos sa atin, o anuman yung kanyang ipinahayag sa atin. Kaya nga, sa 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak. So, bumalik ako doon sa text natin sa Hebrews, pero dito, yung 4:12, no? Ang sabi diyan, alinmang tabak na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. And then 2 Timothy 3:16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ano? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At pagdating dito sa verses 12 to 14 ng ating text, ang author nito ay patuloy na nagbigay ng exhortation na nagpapaalala sa kanila
na matapos niyang ipakita kung paanong ang mga Hudyo o ang mga Israelitang ito sa panahon ng Exodus, sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso at isip ay huwag nilang tularan. Magsilbi itong warning sa kanila. Verse 12, ingatan niyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Nabigat ang sinasabi rito sa Ingles, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. Means itong salita ng Diyos. Means itong mga warnings mula sa salita ng Diyos upang mapaalalahanan at mabantayan tayo sa buhay pananampalataya natin, sa paglakad at pagpapatuloy sa Christian life natin. Kung mahalaga ito at talagang mahalaga, hindi mo ito ine-neglect na basahin. Hindi mo ito ine-neglect na pagtuunan ng pag-aaral at ipamuhay. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, patuloy tayong ituturo nito kay Kristo na siyang sentro ng buong istorya ng Diyos. Na sa Kanya, tulad ng ating pinag-aaralan na si Kristo na siyang higit sa lahat at tunguhin ng lahat ng istorya mula sa lumang tipan. From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, up to Malachi, papunta kay Jesus. At sa bagong tipan o sa New Testament ay ang fulfillment dito. Nung inaral ko ang text na ito, sobrang nakaka-amaze. Lalo na sa nagiging pag-aaral natin sa CPT. Sa subject ng Biblical Theology at personal din na pag-aaral. Itong verse 11 kanina sa text natin, if you will go deeper, makikita mo na hindi lang pala ito nagtuturo tungkol sa pagpasok sa promised land na pinupunto ko na kanina. At dito maranasan ng mga Israelita ang rest sa lugar na ito. Anong point ko? Okay, pero higit pa doon ay ang kasukdulan niyan ay sa kapahingahan na nagagaling sa Panginoong Jesucristo. Yung true rest can only be found in Christ. Anong punto ko doon? Napakalaking encouragement. Napakalaking pagpapala sa atin. Na patuloy nating pinag-aaralan at binubulay, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Napakalaking encouragement kapag nakikita mo ang marami sa atin, mga kalalakihan, mga kababaihan, kabataan, at kahit ang mga kids natin ay nagsisipag-aral ng salita ng Diyos. Na mga books about theology or doctrine. Di ba nakamangha yun? Sa mga discipleship group natin, sa Grace Community, sa mga ministry na meron tayo, sa equipping classes and training, lahat ito nakakabit doon sa truth ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo lumalayo doon. Ang church natin, ang leadership dito ay biblically, talagang faithfully, biblically tinuturo ito sa atin. Lahat ito ay means at tutulong sa atin para mabantayan, maingatan tayo sa buhay pananampalataya natin. Sa pakikipaglaban natin sa kasalanan, sa pamumuhay natin sa kabanalan. Ang salita niyang ito ang nag-uutos sa atin upang tayo'y maingatan. Kuminsan parang hindi madaling pag-usapan itong mga parang tunog, ano nga yung tawag? Sorry, nawala ako doon sa gusto yung term na yon, no? Moralistic a lesson. Pero kung maiintindihan mo, hindi iyon yung pinakapunto, no? Kumbaga, kasi nga, you are favored na, ikaw ay ligtas na, ikaw ay mananampalataya na. So, gagawin mo yung mga bagay na patuloy na magpapakita ng iyong pagiging totoong Kristiyano, yung mga ebidensya na makikita sa'yo.
Ang salita niyang ito nag-uutos sa atin upang tayo'y maprotektahan. Sa ganoon, kung tayo man ay masumpungan na masilat o makagawa ng kasalanan, and for sure, dumarating yan sa buhay ng bawat isa sa atin, ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Ang salita din ang nagsabi, o ang salita rin niya ang nagsabi dahil siya'y tapat at banal, tayo'y patatawarin niya. Mayaman ang awa ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay talagang hindi nagmamaliw sa bawat puso ng kanyang mga anak na lubos na nagpapasakop sa kanyang pamamahala. Na para ring makikitang larawan ng pangangalaga ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Verses 13 to 14. Sa halip, magpaalalahanan o magtulungan kayo. Sa ibang salin, araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung unang tayo'y sumampalataya. Dito ay mas nagbigay emphasis sa kahalagahan ng corporate aspect dito yung author. Na meron din siyang binanggit, fast forward doon sa text o sa book ng Hebrews na mababasa sa chapter 10 verse 24 to 25. Ang sabi diyan, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Magpaalalahanan tayo. Hindi lang kapag Sunday sa ating Lord's Day gathering. Of course, napakahalaga nito. Na hindi natin dapat kinaliligtaan or binabaliwala kapag alam mong seryoso ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ang sabi rito, specifically, araw-araw. Araw-araw. So magandang itanong yon, di ba? Araw-araw ba yon na nakikita at ating ipinamumuhay sa ating church? Araw-araw na nagiging means tayo para tulungan ang isa't isa, paalalahanan ang isa't isa. Sawayin kung nagkakasala, i-encourage ang bawat isa. Maraming paraan para maipakita natin ito sa ating church o sa ating mga kapatiran. Isang bagay niya na napakagandang makita natin o maipamuhay natin, yung bang narinig natin doon palagi, di ba? Yung pag-hosting ninyo o natin. Nasubukan niyo na ba na mag-imbita sa bahay ninyo para papasukin ang ilan o siguro kung kaya lahat, di ba? Pero by schedule. Kasi dito nangyayari yung mga bagay na pagpapalakasan, pagtutulungan, na makilala natin yung bawat isa. Pagtulong sa nangangailangan. Dito rin yung paalala sa atin na itulungan o encourage ang bawat isa, lalo na sa mga panahon na kung alam natin yung isang kapatid natin ay may pagdurusa or sufferings or affliction or persecution or maybe mga problema sa buhay, mga burdens o mga challenges. Medyo vague yun eh. Paano natin malalaman yun? Diba? So, i-approach mo siya, kakausapin mo, tatanungin mo. Makikipag-usap ka intentionally upang sa ganung diwa ay nandun yung element ng pagbabantayan. Kasi hindi naman natin gagamitin yung ating sariling prinsipyo eh. For sure, gagamitin natin yung salita ng Diyos. So, ipapaalala natin yung bawat isa mula sa salita ng Diyos. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo o sa atin at maging alipin ng kasalanan.
Kaya mahalaga na meron tayong intentional discipleship or small group or accountability group. Sa ating context ay ang ating fight club upang mayroong kapatid o yung grupo natin na yun, medyo smaller siya, magpapaalala sa atin. Magtatanong sa atin ng mga mahihirap na tanong at kakamustahin ka. Kamusta ang iyong paglakad pananampalataya na may kinalaman sa kabanalan? Tatanungin mo, diretsahan. At ipapaalala yung gospel kung nagkakasala. I-rebuke. Ipapanalangin. Mahalaga ito. Tulong-tulong tayo dito. Tulong-tulong tayo na magpapaalalahanan sa isa't isa. It's our responsibility sa bawat isa. If indeed, kung lubos mo itong naiintindihan. Hindi ka lang magtsatsaga mag-isa mo sa ating lakaring pananampalataya. Kasama ang bawat isa. Marami sa atin dito, wala ngayon. At some point sa buhay nila, andun yung challenges or burdens. O baka humahantong na sila sa punto na nagrereklamo o kaya ay hirap na hirap. So, maging means of grace tayo para i-sustain sila ng Diyos ng wisdom from His Word sa pamamagitan ng ating counsel or yun nga, yung prayer natin. Mahalaga yon. It's our responsibility. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan na kanyang church, magpapatuloy ka at magtsatsaga rin sa bawat isa. At sa pamamagitan ng kanyang salita na ito, ay gagamitin natin ng may buong katapatan. Seryoso ang utos ng Diyos. Dahil nagbibigay ito ng mga babala, paalala sa atin upang makapamuhay tayo ng may pagtsatsaga at katapatan upang masunod natin ang kanyang kalooban. Gagawin at susundin natin to, hindi out of obligations. Bagaman sinasabi natin na ito yung responsibility natin, pangangalaga natin, but not out of obligations. Kundi tuturing na mahalagang pagkain ng ating kaluluwa. Yung ginagawa nating pagtulong, yung ginagawa nating pagpapaalala mula sa salita ng Diyos. Na magbabantay at magpoprotekta sa ating puso sa mga bagay na hindi natin lubos pang pinananampalatayanan sa Panginoon, itong unbelief. At sa mayamang biyaya ng Diyos kay Kristo, itong salita ng Diyos na ito, dadalhin tayo nito sa higit na kapahingahan ng alok ng kanyang mabuting balita. Na parang tulad ng mga tupa, binubusog at tinutugunan ang uhaw nito ng mabuting pastol natin na walang iba kundi si Kristo. Mabigat ang laban sa kasalanan. Sa sarili, sa mundong ito, nakakapagod. But my prayer, o ipag-pray natin sa bawat isa, huwag tayong tumulad sa istorya ng ng unang mga tao, itong mga Israelita na hindi nakapasok sa lupang pangako. Na dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso at pagpapatuloy na paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos, tinanggap nila ang parusa ng Diyos. Magsilbi itong warning sa atin at magpaalala sa ating puso na hindi tumigas ito in spite of sa maraming pang daranasin natin sa hinaharap. Magpatuloy tayo, magtiyaga tayo sa ating pananampalataya. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Tutulungan niya tayo. He is our good shepherd. Siya ang aalalay sa atin. Siya ang magpapakain ng ating kaluluwa. Siya ang magbibigay sa atin ng sapat o ng tunay na kapahingahan na madalas hinahanap natin sa ibang bagay. Na akala natin yun yung nagsasatisfy sa atin, pero hindi. Lies yun eh. Pero ang totoo, ang Panginoong Yesus, ang ating mabuting pastol, inaakay tayo
sa mabuting pastulan upang matikman natin, upang makapagpahinga tayo sa Kanya. Dahil sa ginagawa niyang ito sa atin, sapat yun para maranasan natin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Mabigat ang laban. Maraming humahad lang sa atin. Or even yung mga burden sa puso ng bawat isa sa atin. Pero ang paanyaya na mabuting balita. Dito po ako magwawakas. Tingnan po natin yung Matthew 11, 28 to 30. Binasa ito kanina. Pagkatapos ay magko-closing prayer po ako. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lonely in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Namnamin natin ang tamis ng salita ni Kristo. Patuloy nating pag-aralan, patuloy nating ipaalala sa bawat isa, at patuloy nating sundin sa ating buhay ng may buong kagalakan. Let's all pray. Panginoon, salamat po sa privilege na matunghayan at makita ang mga katotohanan ng iyong salita. Pero ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na aking kapamilya at kapatid kay Kristo, na hindi lamang ito naging parang lecture or information sa tulong ng Banal na Espiritu na patuloy na nagsasalita. Tulungan mo kami na lalo pang kumapit sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang aming pinakapunong pastol, na tunay na nagbibigay kasiyahan at kapahingahan ng aming puso, isip at kaluluwa. Hayaan mo ang salita mong ito na aming nakita, patuloy na bumaon at bumago sa aming puso sa maalab na pagsunod sa aming Panginoong Hesukristo bilang hari, pari, pastol ng aming buhay. Ang lahat po ng ito ay aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.